Yes, glory to God. Salamat. Yes, salamat sa Holy Spirit. Pinararamdam niyo po sa presensya. Salamat sa katagumpayan ng music ministry. Kinakalimutan nila ang pagiging tao nila. Kaya nararamdaman namin ang iyong presensya habang nagkakaaming ng sel. Lord, ipagpasalamat ko sa prayer for pastoras sa inyo na inilalapit niya ako rito sa inyong harapan. Dahil na pinabanggit niyo po sa akin magiging makatotohanan ako sa pag-uusap ko ng inyong minsan. Lord, iniiwasan kong magsalita ng matatamis na salita, Lord. Dahil ang mensahe niyo ay may matalas, magkabilang talas, ito'y tatalak sa aming mga puso at ito'y magpapalaya sa amin. Salamat sa masasaktan ng mga mensahe niyo dahil sila'y magkakaroon ng kalayaan mula sa iyo. Sa parang paraan, magkakaroon sila ng pananampalataya, may takot at ipagsasagawa sa iyo. Kasama na rin po ako, Lord Jesus Christ. Gaya ng lagi binabanggit, Lord, tulungan niyo po kami mag-grow up ang aming pananampalataya po sa iyo. Tuluyan mo po kami i-convict sa inyong Holy Spirit. Tuluyan mag-work ang Holy Spirit po sa bawat isa. Patuloy mo kami buhayin yung makilang pag-ibig mo sa iyo. Na hindi namin maranasan sa mundong ito. Maraming salamat din sa awit, sakto sa mensahe ng Holy Spirit. Salamat sa Holy Spirit na isinigin sa bawat isa sa kanila sa music ministry. Lord, kahilingan po namin na pinatatayo niya rito mag-press ng iyong mensahe. Pastor Bernard, Pastor Irene, Sister Dorothy, maging ako. Ang music ministry maging sulit po, Lord. Tuluyang tanggalin ang mga balakid sa music ministry dahil ito pinakamahalaga sa lahat dahil inaanyayaan po nila ang Holy Spirit ni po sa amin habang kung nagkakanta po sa inyo. Gaya ng ginagawa sa inyo ni King David, Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat pagkakatayo sa namang katagumpayan po, Lord. Ako'y pangungunahan niyo po, Lord. Hayaan niyo po patuloy kong kalimutan pagiging tao ko, bagkus ang pagiging Diyos na buhay po sa akin ang maniwari, O Lord. Gaya ng pinanggit ko ni Pastor Ryan, Diyos. Salamat sa katugunan ang binabahagi po sa akin sa mga oras. Pagin sa aming kapatiran, O Lord. Naway ang mensahe niyo po, Lord, hindi lang namin makakinggan, bagkus ito'y tumarap sa aming mga puso. Nang ito'y maging sandalan sa bigan namin sa pagpapasakop namin sa iyo, nang hindi masayang ang kaligtasan na ibahagi ng sa amin. Hindi naman naman ito hinihingi pagkuskus ang ibinigay sa amin. Kaligtasan po ang namin nilalapit dito, pinagpupunta rito sa panabaho ninyo. Kaya pinaunawa niyo po sa amin, isang hospital ng kaluluwa namin ang iyong simbahan ito. Kasi sa labas ng panambahan. Salamat in advance sa patuloy paggabay niyo po sa bawat sa amin. At ito po sa amot namin dalangin pasasalat pagkakila po sa inyong pagsambas. Pangalan po ng iyong mahal na pagpong ng Jesus Christ, maging sa walang sawang paggabay po ng Holy Spirit sa bawat isa sa sampunan ng Pamilya, sa bawat sang kataguhan ulit. Ito po ang samot dalangin po sa mari. Amen. Amen. So, sino pong nagagalak sa mga oras na ito? Salamat sa buhay ng isang kapatiran natin nung na-invite, nakarang Friday. Anong binigas na sa akin? Natutuwa siya. Nakasumpong siya ng panambahan sa buhay ni Kuya? Nori. Nori? Nori. Nori? Nori. Nori. Ganon. Mag-set. Ganon magtawag siya ng kaluluwa. Amen. Kuya, itong panambahan natin, isang congregation, isang pamilya sa isang Diyos. Ang babroadcastin lang po natin, ang mga mensahe ni God. Ayaw nyo nang masaktan na tayong sa mensahe ni God. Dahil ito nga, pinapaunawa ni God, ang magiging pagkakaroon ng totoong pananampalataya, may pagsasagawa at
may takot sa Kanya. Salamat sa mga kaluluwang narito. Maging manatili po tayong gising. At doon sa mga gising, manatiling gising. Naalala yung pinakita ng nakaraan? Patama sa atin yun. Kasi itong mga mensahe ni God ay pinaghahandaan po natin. Kasi isang kasalanan, kaya mag-talk tayo ng labag sa kanyang kalooban sa mensahe. Enjoyment. Sino bang nakakaranas sa enjoyment? Paunawa lang po natin sa Western country, may isang bilyonaryo, napakayaman eh. But ang problema, wala siyang pamilya, walang anak, walang asawa. Pero napakayaman niya. Sa kabila ng kayamanan niya, bilyonaryo niya, hindi niya naranasan, hindi na niya maramdaman ang joyful sa kanyang buhay. Bakit? Emptiness. Walang Diyos sa kanya. Dinulog niya yung kapangyarihan sa labi. Ang masama pa nito, nalulong siya sa droga. Nagkulong siya sa mayaman ha? Nagkulong siya sa isang kwarto. Doon siya tumanda, nangayayat, at doon siya namatay. Sa paano para? Sa droga. Nakalimutan yung pangalan niya. Billionaire po siya. Now, sa nagmamayari ng Johnson & Johnson, napakayaman na tao. At kailanman, hindi niya narasan magpa-hospital. Samantalang gamot, yung produkto niya. Nagkasakit siya, hindi siya nagpa-hospital. Hanggang sa binawian siya ng buhay. 36 years lang yata po ang nakakaraan. Maraming mga celebrity sa Western countries. Napakasaya nila. Kasikatan, kayamanan, lahat nasa kanila. But ang problema, marami sa kanila na nagpakamatay. Bakit? Kapos. At wala talaga sa kanila ang joy na nagmumula kay God. Nakakalungkot pag ganun. Sa atin, ang tanong kaya, sa pag-aaral sa Philippines, malaking porsyento nagpapakamatay ang mga bata. Bakit nagkaganon? Last 2 weeks lang, may isang 14 years old nagpakamatay. Bakit nagkaganon? Sa panahon ng technology ngayon, nakadepende sila doon sa mobile, social media. At kung wala sila sa pamilya nila, sa bahay nila, nasa mga barkada po nila. Ay, yung mga bata ngayon, naging war freak na po talaga sila. Tapos pag nauwi sila ng bahay nila, wala silang madadatan ng magulang. Kasi yung mga magulang, ganun na rin. At doon, nararamdaman nila negative thinking. Depression. Naranasan ko rin yan. Hindi ako, pero salamat kay God. Marami nagpakamatay sa kanila. Bakit? Maging ama magulang, inaasa na lang yung pagpapalaki sa anak sa technology. Kaya yung anak, nabibrainwash sa hindi po nakakalam technology ang ginagamit ni God. Kaya doon sa mga nag-play ng mga games, kung nag-play kayo ng mga games rito, huwag sa loob ng panambahan. Sa labas ng panambahan. Alam niyo ba, ako rin ay ganyan din. 2018 yun eh. Ang tanong sa akin ng supervisor ko, Mari, iyan bang mobile mo binili mo lang yan para mag-games ka lang? Hindi niya kasi makikita tumatawag sa pamilya. Hindi talaga ako tumatawag sa pamilya mo. Natawa na ako. So, now, tinawag tayo ni God, muli, tinakwil ko ang games. At yung mobile, PC, nagamit ko sa tamang paggagamit. Sa parang-paraan. 2018, nagsimula ako maging advocate. Doon ko nalaman, may plano pala si God sa akin sa kabila ng pagkakaroon ko ng sariling mundo. Ba't salamat kay God, may sarili na akong mundo, siya mismo, si God. Si God. Yun yung abangan natin sa pagbabalik ni Lord Jesus Christ. Napaka-magandang mundo, napakayaman ng mundo. Now, kung tayo naman, sa ating mga kapatiran, ano ba nagbibigay sa inyo ng kasiyahan? Yung makita nyo ng mga kahuntahan natin dito? Nakakalungkot music na naman. Inaatake ni Satan. Demons. Halimbawa ako, gagamitin ko ang dila. Sisirain kong kapwa ko. Pag-aawain ko kayong dalawa. O kaya kung sino man. At gusto kong pag-awain sa pamagitan na aking masamang dila. At ang problema nito, pag bumalik sa akin, at ako naman nasita,
natamaan yung ego ko, mas matindi pa ako sa kanila. Magtampo, magalit. Ito po nangyayari sa ating panambahan ngayon. Kaya lagi nating ika-cast out ang demon, lalo sa music ministry. Kaya lagi nating pag-pray, hayaan niyo po, Lord, kalimutan ko ang pagiging tao ko. Bagkus ang pagiging Diyos na buhay niyo po sa akin. At sumunod po tayo sa nakakataas sa music ministry kasi bigyan po siya ng authorization. Lahat ng mga ginagamit dito ni God, binigyan ng authorization. Ang kailangan natin makipag-co-author. At hindi na makapag-co-author, magbigay yan ng suwesyon. Tulungan ika nga. Nasa Holy Bible po yan. Now, tanong. Paano naman tayo makakaranas o madadala, matatangay ni Lord Jesus Christ sa kanyang kasiyahan, kagalakan, kaluguran? Kung babasahin po natin ang Lucas, buong Lucas, ayon sa Bible study Pastor Bernard, si Lucas hindi lehitimong propeta, kaya natawag silang minor prophet. Sila isang doktor, nagkaroon akong naman, no? Sa isang manunulat. Ito yung hindi binibigyan na importansya, book of law. But kung babasahin niyo ang book of law, doon mararamdaman na dinadala tayo, tinatangay tayo ni Lord Jesus Christ sa kanyang kaluguran, kasiyahan, katuwal. Sa paano paraan? Kung babasahin po natin ang Holy Bible, Old Testament, New Testament, Genesis and Revelation, mararamdaman po natin ang kagalakan, katuwaan, kaluguran ni God sa atin. Una, nung binuo niya ang kalawakan, mga planeta, mundong ating ginagalawang, mga animals, laman dagat, nagkaroon siya ng kagalakan si God. Tapos pang kagalakan niya eh. Malungkot pa rin siya. Bakit? Wala siya makitang tao. Binuo niya, pang-anim na araw, si Adan. Nalubos ang kanyang kagalakan. Nagkaroon ng tao ang mundo. Ba't nakita niya malungkot si Adan? Walang kasama, walang kahutahan. Now, binuo niya si Eva sa kanang tadyang, sa pamagitan kanang tadyang ni Adan. Nabuo, nakumplito ang kagalakan ni God sa tao. Dahil sa pagiging tao, binigyan ni God si Adan, si Eva, ng free will. Dito, pumasok si Satan. At doon nagkasala at dumami ang tao. Dahil sa pagkakasala, pinarusahan sila ni God sa henerasyon ni Noah. 8 tao. Sa henerasyon ni Lot, 5 pas na. 5. Napagtanto ng Diyos sa manghari, mapapahamak ang tao, walang maiiwanan. Mapapahamak, matatangay ni Satan. Anong ginawa ni God? Isinid niya sa atin si Lord Jesus Christ. Nang isinid niya sa atin si Lord Jesus Christ, dito na maniniwala ang joyfulness sa atin, kagalakan, katuwaan, na pagmumula lamang kay God. Dapat ito ang susukit natin sa pamamagitan ng hope, gaya ng binanggit ko naman nakaraang tips. Now, kung babasahin ako natin saglit, ha? Ang isang sa baba pas. Ayun, ito minsay ni God. Ang isang makapangyarihang paksa ng pangangaral na batay na ikaw ang naghahatid ng kagalakan sa si Lord Jesus Christ. Nung tinawag tayo, napakinggan natin ang pagtawag niya at nahanap natin siya. Iyon uri ng pagpakita ng kagalakan ni Lord Jesus Christ. Lucas 3:22. Ayun, sorry. Ayun mali. Yes, bro. At bago natin basahin yan, Lucas 3:22 ay maaaring nakasentro sa kagalakan ng relasyon ng isang mananampalataya
sa Diyos at kung paano ang kagalakang iyon ay salamin ng pagmamahal ng Diyos para sa kanyang mga anak. Inaari ba natin ang Diyos amang hari na pinakatatay natin? Ariin po natin sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. Itinatampok ng talata ang kasiyahan ng Diyos Ama kay Jesus na nagpapakita ng isang Diyos na nakakasumpong ng kagalakan. Natutuwa si Lord Jesus Christ kung tayo lumalapit sa Kanya at siya ay ginagawa natin priority sa ating mga buhay. Kanyang nilikha at sa mga tumutugon sa Kanyang biyaya, ang mensaheng ito ay maaaring ipangaral na may layuning magbigay ng inspirasyon sa pananampalataya na maranasan ang higit na kagalakan ng Diyos sa kanilang sariling buhay. At kilalanin ito bilang isang makapangyarihang patuto sa ibang helyo. Marami nagpapatuto rito mga bulaang nagpapatuto. Iyon po ang katotohanan. Pag nagpapatuto tayo, maging makatarungan tayo sa pagpapatuto. At ang ating pinatutuo dapat isinasabuhay po natin. Hindi lang natin binabanggit, nagiging patuloy natin minamak. Kaya nga sabi ni Gade, mas parurusahan niya ang nakakilala na sa kanya kaysa doon sa hindi kumikilala sa kanya. Basahin lang po natin yung mensahe ni God. Lucas 3:22. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig na mula sa langit ang narinig niya, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugan. Tanong, sa paanong paraan o senaryo na banggit ito ng Diyos amang hari kay Lord Jesus Christ? Balikan natin ang Luke 3:21. Na matapos makapagbautismo si Juan Bautista sa karamihan, sumunod si Lord Jesus Christ at makatapos mabautismahan siya, nag-pray. Pagkatapos mag-pray, bumukas ang kalangitan at bumaba ang kalapati ng katawang Holy Spirit ng katawang kalapati. At doon, narinig nila ang malakas na tinig na kinalulugdan ng Diyos amang ari, si Lord Jesus Christ. So, sakto sa atin yun. Direkta sa atin yun. Kung tayo, tatanggapin natin si Lord Jesus Christ. Pero kahit kailan, kung patuloy tayo nagmamatigas kay God, masasayang po ang kaluguran, katuwaan, kasiya sa pag-ibig Diyos ni God sa atin. Kaya nga, once na nagpe-pray tayo, dapat naging masaya tayo eh. Lord, oras na naman, makikipaguntahan na naman ako sa iyo sa pamamagitan ng pakikipag-usap ko na makatutuhanan. Walang pag-iibot, walang pagdadalawang isip, walang kontradik sa pag-ipag-usap natin kay God. Maging makatutunan, prideful, panipisin na po natin, hingin natin kay God, tulungan tayo mapanipis ang ating pride. Hindi natin masasabing mawawala ang pride. Pakita mo, sabi ni Lord Jesus Christ, ang Diyos amang hari lamang magsasabi, ikay malinis na, ikay pinatawad ko, ikay makakapasok na sa ating kaharian. Kaya ang magagawa lang natin, maging makatotohanan kay God. 99, hindi mo masabi natin na 100%, 99. Ang mahalaga, makasunod tayo. Kaya nga, huwag nating alisin sa atin yung hope. Kasi susunod natin yung faith, yung kaligtasan ay binahagi na sa atin ni God na hindi na natin hiningi. Basahin lang po natin. Una, ay ulit. At parang may palaka. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbibigay ng kagalakan? Romans 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa sa buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Hindi mangyayari ito sa atin kung mananatili magiging prideful. Kaya hindi mangyayari po yun. Kaya lagi natin inusap, sa lahat ng panamban, ito narinig natin. Pagiging prideful, iwaksi na natin. Mas masarap pag nataniman tayo ng dakilang pag-ibig, nagkaroon tayo ng papakumbaba kay God sa ating sarili, sa ating kapwa.
magkakaroon po tayo ng kalusugang pisikal. Higit sa lahat, kalusugang espiritual. Pinakamahalaga sa lahat. Now, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay managana kayo sa pag-asa. Po. Huwag natin aalisin ang pag alis natin yan, binabaliwala natin si Lord Jesus Christ na nagpagligtas sa ating mga buhay. Roman 12:12. Magalak ka sa pag-asa, maging matiyaga sa pagkapighatian, maging matiyaga sa panalangin. Kaya na sinasabi, huwag tayo maghumito sa pananalangin. Hindi sasabi, oras-oras manalangin, minuto, hindi. Doon na naiisip natin si God, sa buong maghapon ay kakausapin natin na may napagtagumpay tayo sa mga trabaho natin, so ano mang ginagawa natin sa pang-araw-araw, ipagpasalamat natin. Masarap magpasalamat, huwag lang hingi ng hingi. Actually, kung hihingi tayo, yung kaligtasan dapat hihingi natin, yung mapagtagumpayan natin, papasa atin yung kaligtasan. Yung pinakamadakilang blessing ni God, ang blessing na pang-araw-araw natin, na ibigay na po sa atin yan. Kaya nga sabi ni God once na inusan nyo ang mga pangangailangan, ibibigay ko ito sa inyo. Pero dapat maging makasatuanan tayo sa Kanya. Philippians 4:4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin. Magalak po tayo. Huwag tayo pumunta rito na nag-iimot kung anong... Alam niyo ba, nabanggit ko na ito. Paano magiging professional workers? Kapag may problema ka sa pamilya mo, iwanan mo sa bahay ninyo. Kapag may problema na hindi ka makaperwisyo sa mga kasama mo sa trabaho. Pag may problema ka sa trabaho mo, iwanan mo sa trabaho mo na hindi ka makapagperwisyo sa mga kasama mo sa bahay. May limitation. Hindi na tubig po samahin natin. Kaya sabi nga niya, huwag kayong magkakaroon ng dalawang Panginoon. Kaya may mga kapatero nito, ginagawang computer games itong computer games. Kung hindi nyo maiwasan mag-games, dapat pinag-paper nyo yan para matanggal sa inyo. Kasi ako rin yan, pinagdaanan ko yan, napagtagumpayan ko kung tutuanan lang tayo, magpasako. Okay, good. Walang matigas na puso, hindi niya mapapalambot sa atin. Kung tutuhanan tayo, hanapin natin si God. Magkakaroon tayo ng kaluguran, kagalakan kasiyahan. So, number 2. Nagiging ignorante po. Tira. Number 2. Ano ang pangunahing mensahe ng kagalakan sa Ebanghelyo? Ang kagalakan ng Ebanghelyo ay nagpapatunay na nakikita natin ang muka ng Diyos sa mga may hirap. Tayo po ito yun. Paano naging mahirap? Mahirap dahil inahanap natin si Lord Jesus Christ. Hindi sa physical na bagay, spiritual na bagay. Mahirap tayo, kailangan natin ng Holy Spirit, nigat panahanan tayo. Magkaroon ng conviction ng ating buhay, puso't kaluluwa. Tulad ng natin, sila ay mapagmahal at kagalakan. Tulad ng alam natin, ang ating misyon ay mahirap, kadalasan nakakasira ng Lord. Gaya ng panimula natin gaya. Gaano man sila ka-bilyonaryo, kasikatan nila. Marami sa kanyang pakamatay. Nawala sa kanyang kaligayahan about physical na bagay sa mundong ito. Dahil intimacy, wala silang Panginoon. Pasalamat tayo. Kapos tayo sa financial na mga pang-araw-araw panguhay, ba't mayaman tayo sa kagalakan na nagmumula kay God, kasi lagi tayo nagiging positibo. Yung makita ka alam sa pagmumukha ninyo na nabivisualize na masaya ang inyong mukha, pasok yun sa kaisipan ninyo sa ating mga puso. At doon napapanatag natin ang ating kaisipan. Yung pinakamalaga ating puso. Hindi lang yung puso sa pag-ibig ng tao, o sa pag-ibig talaga ni God. Yan. Now, pangatlo, paano tayo nagdudulot ng kagalakan sa Diyos? Gustong-gusto ng Diyos kapag nabubuhay tayo na nagsisikap na maging mas malapit sa Kanya. O, ano pang gagawin natin? Susukin natin si God. Huwag na tayo magdalawang isip. Tandaan po natin, palapit na ng palapit. Bagamat ang nangyayari ngayon sa mundo ating ginagalaw, pampagising pa lang yun, hindi pa panimula. Wala pang panimula doon. Nadudulo yung panimula, once na nagkaroon ng rapture, on the spot, tribulation. Nadudulo yung labanan ng mga bansa sa mga bansa, at doon nag-uula ng mga asopre. Yung po.
Naway wag na natin sakitin yun. Kaya panalangin natin, masama tayo sa rapture. Hindi natin sakitin ang Greek tribulation. Paano mangyayari yun? Tutuhanan tayo magpasakop. Kaya iwaksi ang pagiging prideful natin sa harapan. Ikot. Number 4. Paano ako dinadala ni Jesus ng kagalakan? So, ang kagandahan ng nilikha, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ni Jesus, kaya kanina sinabi natin, binigay ni Diyos ang mga alas, si Jesus Christ, para magkaroon tayo ng grasya, para magkaroon tayo ng pagkakataon manumbalik sa Diyos ang ari, sa mamagitan ni Lord Jesus Christ, sa mamagitan ng Holy Spirit, nag-work ang Holy Spirit sa atin. At ang pangako ng ating sariling muling pagkabuhay, lahat ito ay batayan, mga batayan para sa Kristiyanong kagalakan. Inaanyayahan tayo ni Jesus sa kanyang masayang karya. Tanong, matatawag ba tayong Kristiyano? Tanong, matatawag tayong born again? Tanong, matatawag ba tayong may personal relationship kay God? Bawat isa po ito makakasagot niya. Kasi si Lord Jesus Christ ang nakakalam ng ating nilalaman ng ating mga puso. Number 5. Bakit napakahalaga ng kagalakan sa Diyos? Ang kagalakan ng isang makapangyarihang pag-aari sa Diyos, buhay dahil maraming benepisyo. Ang pagkakaroon ng masayang puso, kaya sinapakita natin, masayang puso, kaisipan, higit sa spiritual man natin. Magiging malusog, yung hanapin natin, maging malusog mataba ang ating Holy Spirit. Holy Spiritan man. Ay, spiritual man sa pamagitan ng Holy Spirit. Gaya binanggit Pastor Bernard, silang tatlo, Holy Spirit, spiritual man, tatabang lupa natin. Magiging malusog tayo. Huwag tayo lang kaya ng mga baka. Tingnan mo, kubos na kinakain ko, hindi pa ako nagkakasakit. Yung mga kasamahan ko, mga bata pa sa akin, may naoperahan na po sa akin, Indian na sa likod, bata pa naoperahan. Pero salamat ay pinakigandigan ang prayer ko sa kanya, on the spot ay pagaling sa pagaling. Napasok na po. Kailangan, sa mga kasama natin, magkaroon tayo ng prayer pool sa isa't isa. Nasa Holy Bible po tayo, kasi doon ang pagpapakita na ini-implement natin ang pagiging Diyos ni God sa atin, sa kapwa natin. Dahil mo sila kasama, basta ang mahalaga, may lapit natin sila kay God. Di ba itakil tayo nila, basta si God ay matumimo sa kanilang mga pusok diwa. May Diyos na nagmamahal sa kanilang panganin. Ano ang nagdudulot ng kagalakan? Hello? Ano ang nagdudulot ng kagalakan upang matuwa o magbigay ng kasiyahan o kasiyahan sa yun, tayo na may Diyos sa buhay natin. Wala nang makakapantay sa mga sorry tayo, makakapos tayo sa financial support Pero hindi, mas mayaman tayo sa pagmamahal ni God, sa kagalakan, katuwaan at kasiyahan na nagmumula kay God. Hayaan po natin makulong tayo, magkaroon tayo ng kadina sa kagalakan na bumula kay God, hindi sa kagalakan sa mundong ito, dahil ikakapahamak po talaga natin. Una-una, tawag na naman. Pangalawa, tawag ng salapi. Pangatlo, tawag ng lihat. Nakakapanto mo po. Number 7, paano ka nakatagpo ng kagalakan sa Ebanghelyo? Paghahanap ng kagalakan sa pamumuhay ng Ebanghelyo, una, pagiging anak ng tipan ng Diyos. Pag nagbabasa tayo, dapat itong rumirima sa ating mga mensahe. May 3 verse ka lang sa puso mo. Nandun, na isa sa buhay mo, si God. So, hindi mo siya nakakalimutan sa inyong buhay. Sa mga nabulto, isang pakiramdam ng pag-aari. Pag alam mo nang pinaghaharian ka na ni God, alam mo nang, Lord, anak niyo na nga po ako. Bakit nagagawa ko ng magpakumbaba sa inyo, sa aking sarili? Once hindi tayo na nagmamata sa kapwa natin, doon, rerima na nagagawa natin magpakumbaba kay God. Pangalawa, sa ating sarili, sa ating kapwa, o anong relasyon pang tao. Number 3, pag-asa sa panahon ng mahirap. Na magiging positive
positibo tayo kung alam natin, Lord, nasa kagalakan mo ako eh. Ang lahat ng mga kabigatan na pinapasan ko ay ito magkakaroon ng katugunan at mapapagaan niyo po ito sa akin po. Sabi nga ni God eh, pasanay mo yung cross at sumama ka sa akin. Sino gusto pumasa ng cross? Naway ang bawat isa sa akin. Yung naglalakad siya sa isang isang walk sa buhangin. Tangay po tayo ron. Yes. Pag-asas, ayun. Number 4, ang daan ng pagpapagaling ng pagpapatawad. Ito na-press natin ito eh. Masarap magpatawad na walang anumang pinatawad kita, huwag ka nang gapakita. Walang anong tawag doon? Walang kondisyon. Walang kondisyonis. Kung das patawad, basta lang. Bakit nagkaganon? Dahil dito pinakikita mo ang dakilang pag-ibig ni God na itinanim sa puso mo at ini-implement mo sa kapwa mo, lalo sa nakagawa ng kasalanan sa iyo. Yung pinagsasalita ng masasamang salita, magpasalamat po kayo. Lord, salamat, nabibigyan ko po sila ng kasiyahan. But Lord, inihingi ko po sila ng kapatawaran sa inyo. Send sila ng Holy Spirit, maramdaman niya pagiging Diyos niyo po sa kanila na mabago, matwist ang kanilang kaisipan. Number 5. Paglago sa pagbabahagi ng iyong patotoo. Nabanggit natin kanina rito. Kung nagpapatotoo tayo, huwag natin gawing sumbungan ang pulpito. Doon na kayo sa labas, mag-talk sa mga nasama na loob sa kapwa ninyo. Pag nagpapatotoo tayo rito, ang mabuting nagagawa sa atin ni God ang babanggitin natin. At yung patotoo natin dito, maging sandalan, sandigan, at maging kasangkapan natin sa pagpapatuloy kay God. May isa buhay natin ang ating patotoo. Dito papasok, buhay na patotoo. Number 7. Number 6. Isang balangkas para sa personal na pagpapahayag. Dito na papasok yung evangelism. Pasok yung patotoo. Ito yung magandang, di ba, nabanggit ni Pastor Bernard. Maganda rin ito ang pamamaraan pag-i-evangelize. Inang masamang tawa ako, ba't ako na ngayon nagsasalita ng mensahe ni God? Walang matigas na puso, hindi mapapanangkot ni God. Huwag lang tayo magmatigas kay God. Baka bigyan tayong gawin bato. Layuan tayo ni God. Ang pray ko lagi, Lord, huwag niyo pong hayaan maubos ang pasensya niyo po sa akin na hindi niyo ako tuluyang layuan at mapunta sa place ni Satan. Dapat ganun po tayo mag-talk. Maging makatotohanan tayo mag-talk kay God. Number 7, maganda. Ang pagiging trigo sa gitna ng mga damo. May kapatiran tayo na gusto maging damo eh. Lord, patawad po. Patawarin niyo po sila, Lord. Nakakasama po, nakakalungkot po ito. Humingi ako ng anong tawag ng fast? Pag-pray? Kakasaw? Deliverance. Nangyari ang deliverance. Yung sinasabi natin, may nagbago sa akin eh. Ika lang, totoo ka ba sa pagkikipag-usap mong kay God? Kaya kanina binanggit natin. Huwag tayo maging tampulan, hindi na natin. Maging maingat po tayo. Kaya nga sabi natin, mas maganda na yung tahimik, boring. Bakit ka mo? Wala ka na piperwisyo eh. Dahil pagiging talkative mo, hindi mo na kukontrol. Tika lang, may nasasagasaan na pala ako. Doon tumitrigil. Ang the balls, yung kesitan, tumitrigil ang gawa ng demon sa'yo na hindi mo nalalaman. Now, nasa tampulan, nasa karamihan tayo ng masasama. Huwag tayong patatangay sa kanila. Bagkus sila dapat ang matangay natin. Bahaginan natin sila ng mensahe ni God. Sa pagkakataon yun, magiging trigo tayo sa mga damo. Mamamatay yung damo. Kakalat yung trigo. Number 8, pagtulong sa mga duka at nahihirapan.
Una-una na rito yung pag-evangelize mismo. Ito ang pinakamahalaga eh. Evangelize sa kanila. Once na nakarinig sa mga mensahe ni God, kung ano man naranasan pang-araw-araw ng buhay, magiging positibo sila. Magagawa nila makipagto kay God. Doon ang lehitimong kasama rin ito sa tithes. Pagtulong sa kapwa about sa pagbibigay ng mensahe. Hindi lang sa usaping salapi. So, napakaganda pag ganoon ang ginawa natin. Social media, kaya nga ako napanik sa lagi kong paglalay. Galit si Mita ron sa mga, lalo sa salita ni God. Pag pumunta kayo ng Google, binabago po yun. Mga salita doon ni God, binabago po yun. Dililihis. Ganon mag-trigger si Sita sa technology, sa social media. So, maging maingat po tayo. Baga, katulad nga, hindi na ako nakakapag-PND sa GC ng OW close case. Nag-aalala sila, hindi na raw makita. Ako namang tinawag na. Hindi ako makapag-PN kasi restricted ako sa pero nababasa ko yung mga message. So sabi, ganun pa rin itong mga tao na kung gaano pinapahalaga nila yung tulong. Hindi tulong ko. Tulong ni God. Kasi sabi ko sa nila na, huwag kayo sa akin magpasalamat kay God. Si God ang uma-action sa inyo at hindi ako. Kahit siguro mag-iyak ako sa mga Apollo officer, kung hindi kikilos si God, hindi mangyayari. Ang kagusto, walang mangyayari. Now, number 8, sino ang nakaranas ng kagalakan, ito maganda, sa Biblia? Ang mga apostol. Ang mga pastor, ang mga pantas, sina Simeon at Ana, ay napuspos ng kagalakan ng makaharap nila si Jesus Christ. Basahin po natin yung Matthew 2, Lucas 2. Picturean nyo na lang. Marahil ang pinakahangang halimbawa ng kagalakan ay si Juan Bautista na nasa sisapupunan pa ng kanyang ina. Minsan nabanggit natin nasa Old Testament yata yung kasi. New Testament. Nabasa ko yun habang nasa tayo pa nating mga ina, may mga plano na sila sa ating Sam. Yun, kaya maganda to. Okay, diba? Bakit nagkaganoon? Kasi may plano si God kay Juan Bautista eh. Siya magbabautis mo kay Lord Jesus Christ, di ba? So napakaganda ng plano. Kaya dapat masusog natin. Ano bang plano ni God sa atin? So, sabi nga ni God, hindi pa naman huli ang lahat eh. Sabi nga ni God, mapalad yung mga nahuhuli kung sila'y nauna, kaysa doon sa nahuhuli ay nauna, subalit sila'y nahuhuli. No, yun, ang mga pastol, yes, right. Yun, ang mga pastol, ang mga pantas na sina Simeon, marahil ay pinakahangang halimbawa kagalakan ni Juan. Pa din, sa simula ng kanyang ebanghelyo, si Lucas nag-isa ay nagtala ng dalawang pangyayari kung saan nakikita ang malaking kagalakang. Binigyan tayo ni Lucas ng prequel. Anong ibig sabihin ng prequel? Sa kanyang salaysay sa pamamagitan ng pagtatala ng kwento ng kapanganakan ni Juan Bautista na ang mga magulang ay sinabihan siya ay magiging kagalakan at kagalakan sa iyo at marami ang magagalak dahil sa kanyang kapanganakan. Sakto, di ba? Marami siya na bautismuhan, huling na bautismuhan si Lord Jesus Christ. Na kung saan tayo naman binautismuhan ni Lord Jesus dahil sa kanyang pagbubuwis ng kanyang buhay. Magkaroon tayo ng totoong kaligtasan. Na binanggit ni Lucas na habang nasa sinapupunan pa ni Elizabeth, si Juan ay tumatalon sa kagalakan. Di ba pag tayo nakikita natin mga asawa natin, mga anak nila tumatalon eh. Yung sinasampal tayo pag gumaganon tayo sa tiyan ng para ramdaman mo yun eh. So, kulang na lang magsalita eh. Sabihin siya, umalis ka ngayon, bibigatan ako. Lucas 14:4-1-4. Sa tinig ni Maria at maging ang kanyang mga kapitbahay at kamag-anak ay nakibahagi sa kanyang kagalakan. So yung masasaya tayo na yung mga bibi sa atin ng nanay, ng asawa natin, mga parents nila nagkakaroon ng actually may mga bibi pa nga na nakakapagsalita na nakapagsalita ng mama bago silang pa lang eh.
So, number 9, ang spiritual na kahulugan ng kagalakan. Ang spiritual na kagalakan ay isang malalim na kagalakan at kagalakan ng puso. Ito ay kaligayahan at isang mahinahong espiritu. Yun. Dito papasok kung itwaksin na natin pagiging prideful natin kay God. Dito mag-work ang Holy Spirit, ang kagalakan, ibilanggo tayo sa kagalakang katuwaan sa pagiging Diyos ni God sa atin. Sa pamagitan ng conviction ng kanyang Holy Spirit sa atin, nag-work ang Holy Spirit sa atin. Dumating dito sa ating bilang direktang sa Jesus na pagkakilala kay Jesus Kristo, kasama ang lahat ng kanyang ginagawa para sa atin at gagawin hindi lamang sa buhay kung ito kundi sa magpakailan. So, habang sa may sabi nga ni God mapagtagumpayan natin provision habang may buhay tayo hanggang sa huling hininga natin. Number 10, bakit mahalaga ang kagalakan? Ang kagalakan ay isang malakas na damdamin at paggamit nito ay maaaring maging isang lunas para sa pagkapagod na nauugnay sa stress. Dito na kanina binanggit natin, kalusugan spiritual, kalusugan physical. Ang kasiyahan at kagalakan ay maaaring positibong mapabuti ang physical na mental at kalusugan. Pagiging positibo lagi tayo sa pamagitan kay Lord Jesus Christ. Now, narito ang kailangan mong malaman kung mabuo, malinang at mapanatili ang kagalakan sa iyo. So, patuloy tayo magpasakop kaya para maranasan natin kagalakan. Konklusyon po tayo. Basahin lang po natin. Ang isang pagwawakas sa kaisipan para sa isang sermon ay ng Ebanghelyo ay maaaring makasentro sa kagalakan na naranasan ng mga tumutugon sa mensahe ni God. Magbasa po tayo ng Holy Bible. Amen. Yung pakikinig po tayo ng Bible study, isa puso po natin ito. Marami magagaling magtanong Pero ang tanong, yung kasagutan ba sa tinatanong mo, sinasa-apply mo sa buhay mo? Ako hindi na ako tatanong, yan ang ako magtanong. Pero mas maganda yun na nababasa ni God at nilalaman ng puso mo. Kasi doon masasabi mo, salamat Lord. Totoo, anak niyo na ako. Totoo nang pinanipis na po ang aking pagiging prideful sa inyong harapan. Ang kagalakan ito ay hindi isang panandaliang damdamin, kundi isang malalim na nanatiling sa pakiramdam ng kapayapaan at katuparan na nagmumula sa pagkakakilala sa biyaya ng Diyos at pagiging bahagi ng kanyang plano. So, kunais natin mapagtagumpay yung mga plano natin sa buhay. Anong plano natin sa buhay natin? Ang plano natin sa buhay, mapagtagumpay natin, mapasa atin ang kaligtasan na ibinihagi sa atin. Hindi ka. Yung mga pang-araw-araw na buhay, nandiyan na lang po yan. Kaya sabi nga ni God huwag kayong magtumigil sa pananalangin. Pagkakaroon ng connectivity sa Diyos Amang Hari, kay Lord Jesus Christ, sa Holy Spirit ni God. Mag-work ang Holy Spirit ni God. I-elaborate muna natin yung challenge. The joy of salvation, ang kagalakan ng kaligtasan. Ang Ebanghelyo ay nagdudulot ng kagalakan dahil ito ay naghahayag ng pag-ibig at paglalaan ng Diyos para sa sangkatauhan. Magalak na po tayo na pinag-aaringan tayo ni Lord Jesus Christ. Huwag na po natin pagmatigasin ang ating mga puso kaluluwa kay God. Nag-aalok ito ng kapatawaran ng mga kasalanan ng isang relasyon sa Diyos at pag-asa na buhay na walang hanggan. Dahil sinabi natin, kaligtasan, dapat natin mapagtagumpayan. Ibigay na sa atin ito, may 2,400 years na nakakaraan, sabi ni Mrs. Dorothy. 2,400 years na nakakaraan. Sa pagsasakatuparan na ito ay maaaring magdulot ng labis na kaganakan at ginala. Salat man tayo sa kayamanan, pero masaya tayo, patuloy tayong bubuhay, na may Diyos sa ating mga buhay. At naway yung mga pamilya din po natin, pagiging matigas ng puso natin, ng puso nila, ilapit natin sila kay God. Joy in the Holy Spirit, kagalakan
kagalakan sa banal na espiritu. Ang banal na espiritu na ibinigay sa mga mananampalataya ay nag-aampag din ng kagalakan na ito. Ito ay isang kagalakan na lumalampas sa mga pangyayari at nagbibigay ng paloob na kapayapaan at patiyan. Kaya sabi ni Pastor Bernard, connectivity sa tatlong bagay: Holy Spirit, spiritual man, katawang lupa natin. Malinaw po ang mensahe ni God. Depende na lang yun sa pagkakaunawa po ninyo. Joy in service, kagalakan sa serbisyo. Gaya ng pagpapagamit natin dito. Ako, paghahanda ko rin, matagal ko nahanda ito eh. May kagalakan. Kasi tingnan ni God yung puso mo. Napapasa ko ba ikaw sa kagalakan ko? Joy in service, maging music ministry. May mga nagpapagkusang nagpapagamit dito, walang kagalakan sa puso nila. Nagiging matigas ang puso, i-advise mo. Kaya, frankly speaking, maging mahigpit po tayo sa music. Pag ayaw sumunod, alisin. Sabi nga natin minsan binanggit na natin to. Minsan binanggit na po natin to. Ang panamba makakapagpatuloy magturo, makakapagpatuloy manambahan kahit walang music ministry. Bakit yung ano, minus ang ngayon? Ano ba sa nangyari yun sa atin sa panambahan. Kasi tatlo na lang kami ron eh. Salamat kay God, nalito tayo. Salamat sa mga yung pagsubok. Akala natin negative, positive pa. Bahay, hindi pa Jesus saglit ay church. Pinanguna ni Pastor, pero hindi natin atin ito. Kaya ganito, doon sa kabila inaangkin nila. Yung huwad na pastor, ay paglingkod sa Diyos at iba pa, batid na ang ating mga pagsisikap ay bahagi ng kanyang gawain. Dapat kakakriba tayo sa mga plano ng Diyos sa atin. Huwag na tayo magmamatigas ang ating mga puso. Walang mahihita. Pag pinagmatigas natin ang puso, magkakaroon na tayo ng karamdaman. Nagdudul nga negative kaisipan, depression eh. Marami nagpapakamatay eh. Call to rejoice. Kagaya ko, minsan na lang magpakamatay. Buti na lang eh. Kaharap ko yung anak ko maliit. Siya ang ginamit. Call to rejoice. Tumawag para magsaya. Ang konklusyon ay maaaring hikayatin ang mga tagapakinig na yakapin ang kagalakan na dulot ng mensahe o ebanghelyo at namuhay sa paraang magpapakita ng kanilang kagalakan kay Kristo. Huwag lang po tayo pupunta rito, makikita na namin yung kahuntahan natin. Kagalakan nagmumula kay Sita. Prangkang usap. May verse na binigay si Lord Jesus Christ, verse of the consider, mga talatang dapat isa-alang-alang, ang Pilipos 4, chapter 4, 4 to 7, and then 1 Pedro 1 to 8, and 1:15, 11 ay maaari makatulong sa pagtuklas ng tema ng kagalakan ng buhay Kristiyan. Basahin niyo na lang po. So, salamat Lord sa pagkakataon ito at na-broadcast niyo naman po ang mensahe na isi-broadcast sa amin. Naway tumingo ito sa aming mga puso at maging sandalan, sandigan, nagpapasakop namin sa inyo. Makulong po ninyo kami sa inyong kagalakang, kasiyang, katuwaan at hindi sa kagalakang mundo aming pinagala nang hindi po mapahamak ang aming kaluluwa maging katawang lupa. Maraming salamat Lord sa mga ginamit ng ministry at pinuspos niyo po kami ng yung presensya, yung Holy Spirit nasa kaligitnaan po namin kayo sa mga oras na ito. Isa namang katagumpayan ito Lord Jesus Christ at masalamat sa pag-iingat sa mga sa building na ito. Maraming salamat na may maraming pa kayong kaluluwa madala rito sa panambahan. Totoong hanapin, susugin po kayo nila. Lord, hindi pa naman po ang lahat po sa kanila. Kaya ika nga, marami kayo, may mahaba kayong pasensya sa bawat isa sa amin. Huwag lang pong hayaan namin maubos itong pasensya. Hindi nyo po kami tuloy ng layuan at hindi kami mapunta sa place po. At ito po sa amot namin dalangin, pasasalamat, pagkakilat po sa inyo at pagsamba sa pangalan po ng inyong mahal na bugtong na anak Jesus Christ, bagay sa walang sawang paggabay po ng inyong Holy Spirit sa bawat isa sa amin. O Diyos ang maaari. Amen. Amen. Salamat po sa mensahe. Nawa magdayma ito maging gabay natin sa pang-araw-araw na buhay. So, dadako na po tayo sa magbibigay.
short explanation po lamang. Okay, my title will be investments. So, ano po ba yung investment? Investment kasi, di ba, nagagawa lang ito kapag nag-decide ka na. Meron kang decision. Mag-i-invest ako sa isang bagay. So, dapat, yes na yon, hindi na yon no or maybe, hindi na yung meron ka pang alalahanin, kundi decided ka na. Right? Tapos, isa pa is, dapat may commitment ka. Bakit ka may commitment sa investment mo? Kasi hindi mo alam, yung in-invest mo, baka maaari mo pa itong dagdagan kasi kulang. Diba? Kung mag-i-invest ka, alam mo, iniisip mo na kailangan lalago itong investment mo. At sabi nga sa salita ng Diyos, mula sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is